Ito na ang pangatlong episode ng kwento ko. Bali, sa kadugtong nung hirap nung una sa Sambuanguita, ito naman yung sa San Luis, Agusan del Sur. Ang San Luis, Agusan del Sur naging base ng isang SRC namin, sub-regional guerrilla unit namin sa region namin. Ibali SRC 3. Yung ano niya. Kasi may apat kasi na SRC sa region namin. SRC 1, SRC 2, SRC 3 at SRC 4. May mga latag yan sa buong region. Sa apat na probinsya, may apat din na SRC. Ibali ang SRC 3, yung Binikalan, San Luis, isa yan sa mga base ng SRC 3. Nakapunta kami dyan kasi vertical man kami ng region, RSDG Compact. Kaya napuntahan namin yung Binikalan na yan sa SRC kasi ikot-ikot kami sa apat na SR o tatlong SR kibali. Tatlong SR ang maikutan namin. Tapos kung saan yung mga may nangangailangan na SRC, lalo na sa gawaing militar, diyan kami pumupunta sa SR na nangangailangan sa region namin. Ang isang SRC, yung panahon ng mga panahon na yon, 2010, ay nangangailangan ng gawaing militar, tulong kay Bali sa kanilang area para matulungan sila pagpapanalo ng isang TO na kinuha nila ng datos. Tapos hindi man nila kaya i-raid. Tapos kami yung rini-request ng region na puntahan nyo, sabi ng region committee, na magpunta kayo doon para matulungan sila. Kaya nakapunta kami doon sa San Luis, Binikalan. Isang patrol base yan. Pero bago pa yan nangyari, may mga ginagawa kami na makatulong sa pag-ipon ng mga datos para sa TO na yan. Siyempre, ganun din ang mga proseso ng pagkuha ng mga datos. Gamit ka ng mga civilian. Hindi man kami mahirapan gamit ng mga civilian kasi base naman nila. Yung may mga organisasyon na ipatayo ng kilusan doon sa mga lugar na yun. Ibali, ganyan ang mga civilian pa rin ang ginagamit namin. Siyempre, ikot-ikot sa paligid ng detachment, sa buong perimeter ng detachment. So, ganun pa rin ang mga proseso na kinukuha namin, yung kahinaan ng kalaban namin, tapos ano ang mga pang-araw-araw na ginagawa nila, yun ang kinukuha namin. Yung mga unang mga kahinaan talaga. Bali, yan. At ang layunin talaga, bakit mag-conduct ng TO, Tactical Offensive yung sinasabi ko, is para makatulong sa pagpapaangat at pagpapadami ng mga miyembro ng kilusan at saka sa organisasyong masa na ipinapatayo namin. Kaya magkanda kami ng mga TO para pang high moral ng mga masa at saka matutong makipaglaban yung puwersa ng NPA yung trupa namin, Kibali. Kibali, yan ang mga nagunang layunin talaga. So, before yun, may mga nangyari pa noon na raid ang kampo namin. Ang unit namin ng RSDG Compact is aabot kami ng mga 60 ka personnel yung unit namin na RSDG. 60 kami lahat.
Tapos, habang ginagawa yung pag-iipon ng datos sa ano na yun, nagkuhan kami ng mga supply para sa TO na yun. Nag-ipon kami ng supply. Sa ibang lugar yun. Pero, ang nangyari doon, na-raid ang kampo namin doon sa pinagkuhan namin ng supply. Nag-ipon kami ng supply, na-raid. So, may inkwentro pa na nangyari doon. So, napatayan pa kami ng dalawa. Tapos, nakuhaan kami ng mga gamit, siyempre. Una, yung may mga backpack na nakuha sa amin. Tapos, maraming bigas. Ang inipon namin na supply para sa TO na yun is mga 30 plus na sako. Yung tag 50 kilos na sako ng bigas. Ang dami naman. Kasi marami man kami nun. Sa buong SRC, yun ang nag-link up ng ang buong SRC 3 para sa TO na yun. Paano pala yung pag-link up nyo pag, sige, TO, ulitin namin na tactical offensive. Pag tactical offensive, pag mag-link up, talagang buhos talaga kayo, di ba? Kailangan buhos. Manalo kayo, di ba? Oo, buhos yan. Buhos talaga. Minimum yan is 100 ka personnel, 100 personnel. Umatake. Combatant yan lahat. Pag ang mga SRC kasi nung una, SRC na mga formation namin, may mga unit yan na mga vertical rin sa mga bawat SR. Kung bibilangin natin, may tig 4 o 5 platoon na tig 30 personnel ang bawat platoon yan. Vertical lang yan. Kibali panglaban na unit ng SRC. Tapos, pag dadapo kami, isang company kami. Tapos, pag mag-ipon-ipon lahat yan, bibilangin namin, isang batalyon yan sa isang SRC. Pagdapo namin sa isang SRC. Isang SRC lang yan. So, kaya kailangan mag-ipon ka ng maraming bigas kasi marami ang susuplayan mo. Tapos, ilagyan mo pa yung mga atrasan, posibilidad. Tapos, ang plano talaga, bakit namin inatake yung yung binikalan. Yung mimpahaw man yan na patrol base. Ang layunin is para matulungan ang SRC3 namin na mapahay moral yung mga masa kasi may nalumural na mga masa nun tapos mahina yung sampa, yung pagpapadami ng pwersa ng SRC. Na kung manalo kayo doon sa TO, makukuha nyo ulit makukuha ang masa. Tapos, ang mga panahon na yan, yun ang panahon na nag-deploy ang Mindanao ng pwersa doon sa Luzon at sa Visayas. Tumutulong sa mga kuan na. May mga plano na ba? May mga plano na. Ito yung nakwento ni Arniel Arcayan na dinala sila sa Abra para tumulong. Sa huling kuan na yun, mga plano pa lang yung sa 2010. Okay. Bali, pagpapalakas pa yan ng region namin. Okay. Ang nangyari, na-raid kami sa before raid sa detachment, encuentro sa detachment ng Binikalan, patrol base. Patayan kami ng dalawa. Sabi namin, hindi na natin itutuloy yung TO natin, yung tactical offensive, kasi nakuha na tayo, nalugi na. Napatayan na tayo, tapos kuhan. Ang propaganda ng kuhan namin, ng overall CO namin, commander namin, sabi niya, hindi, dapat paghiganti natin yung kuhan. Nangyari, yung kuhan, itutuloy natin yung plano natin. Kasi ito lang yung pinakayawi na, na para matulungan natin ang SRC3 na mapaangat yung kakayahan nila at saka yung mga civilian din mag-volunteer na magsampa kasi nakita nila na may tayo dito. May napapanalo na gera ba. So sabi namin sige, okay lang yan. Tapos kinasta namin yun, ang TO. Lang yun, mga 30 minutes lang yun na walop namin, na control namin kasi isolated man din. Malayo sa kalsada, tapos ang reinforce matagal kasi ang layo na eh. Nandito na sa pinakabandang likuran, gubat na, bundok na. Yung detachment na yan. Sige nga, ikwento mo nga. Ano nga to? Sige, usapang, kunyari may nakikinig ngayon ng mga kadete ng PNA na, sige, ikwento mo nga paano nyo in-execute yung isang ganon, isang TO na ano ka na nun, CO ka na.
Hindi pa ako Team leader ka nun. pa? Oh, team leader pa ako nun. Pero bumabawi ka pa kasi Oo. kayo naman ang nawalo sa Oo, kay Sambuguita. una, Sambuanguita yun eh. Oo. Ganito ang nangyari. Kibali, kuwan kami nun, umatake kami nun mga more or less, mga 80 plus, mga 87 kami, lahat, 87. Tapos yung nasa loob ng detachment, parang 4 yata yung nasa loob nun. 4. Tapos, ano man, iniikutan man namin yung buong detachment. Alam namin kung saan yung mga daanan, posibleng kuwan. Ginawa namin, binabantayan namin lahat yung pwedeng daanan ng detachment. Pinaikutan talaga namin, 360. Pati sa doon sa malapit sa sitio, may sitio man sa baba noon, malapit sa detachment. May nag-abang din doon na kuwan, mga kasama namin. Tapos may 2 platoon kami na pang-assault, may 1 platoon kami na pang-payong sa atake. Iba pa yung naka-ambush sa mga daanan. Dali ano na naman to? Definition of terms. Ang payong, ibig sabihin namin yan sa usapang mandirigma. O sige, anong payong? Ang payong is, yung pang-kuan lang, pang-pin down, mga pwersa na nakatutok lang talaga sa tarik para ma-pin down, hindi makagalaw tapos mag-assault tong nasa baba. Ito ang tinatawag na payong kibali namin. Taktika sa kuan yun, pakikipaglaban kung sa amin. Yun ang mga taktika. Tapos, siyempre, ganun pa rin. Mga civilian yung ginagamit namin. Hindi man kami mahirapan kasi yun ang sinasabi ko kanina, base ng SRC3 yun. Tapos, marami na silang mga masa doon na naipatayo na organisasyon. Kaya malaking tulong ang naibigay ng mga civilian para sa gawain namin na TO. Kaya ganun, na ipanalo namin ang laban na yun, sa TO na yun. Pero sa pagkatapos nun, hirap ang namin kasi akala namin parang pag maipanalo mo to na TO, yung tactical offensive, parang nang kuan mo ba? Pag withdraw mo, pag atras mo, kuan na, yung wala ka nang kaproblema sa pagkain, sa kuan kay kasi Automatic na, gano'n? Oo, automatic na, mga parang ganun na. Hindi pala, kasi ang unit namin, pag napanalo na namin yun, naglakad naman ang kapalit nun. Kasi nagpunta naman kami sa ibang probinsya. So grabing hirap kasi siyempre ang nasiyahan, ang natuwa ang SRC3 kasi sila man yung teritoryo, hindi man sila mag-alis doon. Kasi nung una yung mga banda 2010 hindi man masyado ang operation, hindi man masyado ganun na marami at saka malayo ang mabot. Kami, panglabang unit man kami, buong region, pagos naman kami sa Bukidnon. Ang layo galing Agusan Sur papuntang Bukidnon, isang probinsya yun. Ilang araw nyo nilalakad? Mga 2 linggo. Lakad lahat yan. Tapos makapahinga ka lang kung mag-harbor kayo. Yan, pagka kinumagahan, lakad naman kayo. Ikwento mo nga, paano nyo pinipili yung rota nyo sa ganyan? O meron na kayong rota na establisado? Di ba? Kasi ang hirap namin ngayong hanapin eh. So, nung una, may ruta talaga kami na dadaanan. Doon kami paulit-ulit, pabalik-balik kami doon. Pag halimbawa, galing kami probinsya ng Bukidnon, papunta kaming probinsya ng Agusan del Sur. May ruta yan. Kung galing kami doon kami babalik din. Nung una, yung mga taon na yan. Pag sa Misamis Oriental naman kami, galing kaming Agusan Sur, may ruta din yan. Na parang tatagos lang sa mga bundok ba, papuntang ibang probinsya. Tapos may mga civilian din na mag-guide sa amin na mga Mag-ano talaga? so ito. Ganon ang mga ginagawa namin. Pagkain namin, yung 2 linggo na yon paano? Sige. ang 2 linggo na lalakarin namin, maghanda kami ng supply namin. May imbak Ang 2 linggo. Ang 2 linggo na yon. Dala-dala nyo? Oo, dala-dala namin sa backpack namin. Kaya tuloy-tuloy na ang lakad namin. May kung halimbawa, papunta kaming ibang probinsya, tapos may unit na madaanan namin,
Yun ang pinapakuha namin ng supply. Magkuhan kayo ng supply, mag-imba kayo dyan kasi dadaan kami dyan sa inyo. Mga ganito na linggo makakamot kami dyan. Yun ang ginagawa namin. Pangtulay kibali sa pagkain namin sa lakaran. Pero high moral naman kayo nun di ba? Okay, napapanalo yung tiyo. Napanalo Pero naman. ang hirap magtagos o magpunta sa ibang probinsya. Tatawirin mo yung mga malalim na mga ilog, bundok, paakyatin mo na. Hindi lang isa, marami yan. Ilang linggo yan, mga 2 linggo bago ka makapunta sa ibang probinsya. Yun ang kuha namin sa unit namin, hirap. Kahit may panalo namin yung kuhaan, TO, siyempre hindi naman namin kinikwenta yung hirap na yun. Importante, makatulong kami sa ibang SRC. Yun lang ang papel namin bilang RSDG. Buti pa sa military, meron kaming medalya pag gano'n. Kayo ba? Walang medalya. Hirap. Ano naman ang katumbas nung pagpapakahirap mo ng gano'n, di ba? Wala kung makadating kami sa sa lugar na tinatawag naming konsolidado, yung maraming masa na talaga, may mga organisasyon na nakatayo. Doon kami babawi. Pero ang babawi, ang ikuha namin doon, kain lang. Kain kami ng masasarap na pagkain. Papasok ng mga masasarap na pagkain. Ano ba yung masasarap na pagkain sa inyo? Mga lechon manok. Yun lang ang pinakamasasarap. Talaga, may doon, lechon manok din. Lechon manok. Tapos, maglitson kami ng baboy. May mga ganyan pa na kuha namin nung una. Yun lang ang kuha namin. Kibali, pang high moral sa amin ba? Pero noon, masaya ka na dahil naka-quits ka na, team leader, 1-1 ka na. Oo. Yun lang ang kuhan mo. Kibali kung sa akin, yun lang ang mindset ko ba, na okay na to. Hindi na ako mabuli nito. Tapos, marami man din yung mga mga kasama ko na nakararas din ng mga ganun ng mga sama-sama man kami. So, siyempre, ang unit namin, hindi man basta-basta mabuli kasi vertical. Bali, ganyan ang mga kwento ng sa ganun na CEO namin. Pero yung susunod mo na encounter, RSDG compact ka na, 2017, ang tagal din bago mo, 2010 yon, 2017 yung sumunod mo. Oo. Pero yun yung next episode mo. Pero mula 2010 hanggang 2017, ikwento mo nga ang buhay ng isang, paano ka umangat din? At ano rin yung hirap, ano rin yung ng pag-angat sa kilusan? Yung mga taon na yan, galing 2010 to 2017, kasi may mga unit na nadaanan din ako. Galing akong SYP unit, yung horizontal na unit namin, yung panggawaing masa, ang tinatawag namin is mag-GM man yun, gawaing masa. Doon ako galing. Tapos, umangat ako hanggang kinuha ako ng RHQ namin, regional headquarters ng region namin. Ang unit ay RHQ. Kinuha ko nila doon. Kinuha ako. Tapos, doon ako nag-aaral sa kanang mga karanasan sa ibang mga unit. Ibali, sa HQ ng region. Karanasan, yung mga, kumbaga sa amin sa military, yung lessons learned. Lessons learned. Doon ka matuto sa HQ. Talaga? Pinag-aaralan nyo yung mga mali at tama na ginawa nyo? Doon. Kaya doon ako nag-aaral kasi parang na-rehab ako ba kasi ako sa mga tactical offensive, parang tinatawag na pasibo yung sobrang takot na ba sa mga mga gera na naranasan ko kasi marami mga encounter na naranasan ko pagkatapos ng 2 raid na yon, na ang isa talaga yung makakuan ka ng takot, yung palagi kang madepensiba, yung maunahan ka ng militar, yung army, yung marid, ang kampo mo, ma-surprise ka. Kwento mo nga yung mga ganun, yung kasi kuminsan ang tawag kasi dyan, natotrauma ka rin sa mga, ikwento mo nga yung ganun, yung mga ilang maliliit na yun, pero ano yun? Nakaranas ako ng grabing trauma, yung makakita ako ng galaw ng mga damuhan, yung sa paligid namin. Parang naisip ko na may kalaban na paparating talaga. Pero wala talaga? Wala mang kalaban, pero nakaranas ako ng mga ganyan, yung sobra na ba na takot sa barilan kasi makikita mo yung kasama mo na
masugatan tapos mapatay, tapos ganyan, buhat-buhat mo pa tapos mapatay doon pa sa kamay mo mamamatay. Nakaranas ako ng mga ganyan. Tapos walang pack, yung makuha yung backpack mo, yung lalagyan ng mga pangtulog na mga gamit mo. Napakahirap nun. Napakahirap talaga kasi pag umuulan, basa ka. Basa ka ng ulan. Wala kang na damit kasi wala mang naiwanan man yung kwan mo. So, paano pagpalit na talagang patuyo na lang? Patuyo na lang. Oh, anong tawag nun parang magkuhan ka ng apoy ba? Magpa-apoy ka ng malaki tapos patuyuin mo sa kuwan sa apoy. Kasi hindi man matuyo sa araw kasi maglakad man kayo pag araw. Walang, parang katulad namin na side A, side B rin yung brief. Oo, mga ganun. Wala nang side B yun. Basta matuyo lang. Palit-palit ng brief. Walang palitan ng Pasensya na sa mga nanonood pero yun, ganun ang buhay namin. Yun ang pinakamahirap talaga na naranasan ko sa loob. Tapos yung lalakad ka na kahit pagod ka na pero pilit kang maglakad kasi pinipresyo ka ng operasyon. Hinahabol ka. May ganun din kayo? May mga ganun. Maraming naranasan ko na ganyan. Tapos may mga sugatan ka na na dala-dala, buhat-buhat mo. Tapos kailangan mabilis ang lakad. So may mga ganyan. Tapos may mga kanyon pa nung una. May mga ganyan. Kaya grabing trauma talaga ang naranasan ko nun. Ano yung the worst mo na parang yung one na parang ano ba yun? Na kasi may ganun na parang pagod ka na, ayaw mo na. May ganun ka ba o wala naman? Parang wala naman. Naiipon na lang. Parang naiipon na lang sa sa isipan ko kasi hindi mo maisip na uuwi ka kasi andun ang yung maranasan mo ba na hindi ka pwedeng uuwi, hindi ka pwedeng lalabas kasi itong mga kasama mo maawa ka sa kanila. Yung awa na lang ang nagpaano sa utak mo. Yung awa mo sa kasama mo kasi matagal kayong nagsama Matagal kayong nagsama. Tapos kahit nga pag away sa loob, hindi man kayo nag-away. Parang lampas kapatid yung nade-develop din yung ganun talaga. Develop Kaya hirap iwanan yung kasama mo. Yun ang pinakamahirap din kasi kahit ayaw mo na, kahit natutrauma ka na, anong takot ang nasa isip mo, ang kwan talaga is yung hindi mo maiwanan yung kasama mo talaga. Yun ang pinakamahirap. Pero iniwan mo yung pamilya mo. Kumusta na yung di ba, 3 kayong magkakapatid sa loob na nun, di ba? Oo, 3. Tapos, sinong naiwan sa bahay nyo? Wala, kasi yung mga kapatid namin, yung magulang namin, naiwan dun. Tapos, sobrang hirap talaga. Yung pag full time talaga namin 3, doon naranasan ng mga magulang ko. Sobrang hirap. Halos wala ng bahay na ibalik sila sa yung una pa naming buhay, nung una. Kasi wala nang tumulong. Kami wala na. Tapos, ikwento mo nga yung gaano kahirap yung magulang mo nung 3 kayong anak niya armado? Napakahirap kasi pag full time namin sa bundok, pag sali namin sa Kilusan, ang magulang namin halos mabaliw yung ina namin kasi kada gabi iyak yun. Iyak. Tapos maka-contact man kami ng cellphone dito sa lugar namin. Sinasabihan kami ng mga kapitbahay namin na parang baliw na itong ina nyo kasi gusto na niyang umuwi kayo. Basta tawag kami. Ang hirap doon kasi yung political officer namin noon, parang hindi kami palaging pinapakontak sa pamilya namin kasi para iwasan nila na makumbinsi kami ng aming pamilya para makauwi. Kaya iniiwasan nila na palagi kaming kumukontak. Kaya may limit sa pagkontak ng cellphone. Yun ang mahirap doon. Kada kailan mo natatawagan ng nanay? Isang buwan isang beses. Pero maganda na yun kung may isang beses. Sa amin noon, ang naranasan ko, mga 1 taon, halos kadalawa lang, katatlo lang ako makakontak ng cellphone sa panahon na yun. Tapos grabe pa ang mga karanasan na hirap talaga. Sobrang hirap talaga. Tapos, yung talagang sobrang hindi mo makalimutan na sobrang hirap? Gusto mo nang umuwi, gusto kang mag-awol sa
mga kwan. Pero matakot ka kasi sinasabi nila na kung mahabol ka ng kasama mo habang nag-awol ka, papatayin ka, ililibing ka ba? Ilibing ka na buhay. May mga ganyan na mga kwan nung una. Tapos, sa mga panahon na yun, siyempre, hindi pa masyadong angat yung kwan ko, pamulat ko sa kilusan. Matakot ako. Sabi ko, kung mahabol ako nito, hindi ako suwito sa lugar, paano na hindi ako makauwi na buhay sa pamilya ko? Sabi ko. Kaya, kahit ang sinasabi kong hirap, yung hindi ka makatulog kasi basa ka. Basa ka, tapos hindi ka Alam ko yung makatulog. hirap na yan. Hindi ka makatulog kasi gutom ka. Gigisingin ka talaga sa kwan mo eh. Hindi ka talaga makatulog. Tapos umuulan pa naman. Umuulan. Wala kang gamit. May ipamimigay naman na gamit. Tapos hindi ka man magduyan. Nasa kwan ka, yung putikan, yung pwesto mo. Wala pa limatic doon, lamok. Naku, ang daming limatok. Kwento mo nga limatok. Ang dami dyan kasi sa area na yan eh. Nag-operate ako dyan. Ang limatok na sinasabi, yung sumisipsip ng dugo, yung mga maliliit. Yeah. Yung mga maliliit. Tapos, puro dugo na yung paa mo. Tapos, may papasok pa sa mata mo. Yung mga maliliit na parang buhok na kaliit na limatok. No, liit. Oo, ang liit, papasok sa mata mo. Tapos yun, hirap. Tapos, iba pa yung kwan, iba pa yung limatok. Sa limatok, okay lang yun kasi makikita mo man yun. Tapos, masanay ka naman. Pero yung takot mo na baka makuan kayo ng kalaban, na wala ka namang gamit ulit, sobrang hirap kasi Yung pala yun. kasi madagdagan yung mga kasama mo na makunan ng bag. Kung marami na kayo walang gamit. Tapos mahirap talaga magtulog na wala kang gamit. Tapos mga dahon lang ng mga nasa gubat, yung mga dahon-dahon ng damo. Yun lang ang ilalatag mo doon. Doon ka lang maglapag. Tapos basa ka. So kung umuulan, siyempre, magpatuyo ka pa ng gamit mo. Kung walang apoy, hindi ka makapatuyo ng gamit. Pilitin mo talaga na basa ka. Yun ang pinakamahirap. Tapos gutom ka pa. Pero nagdadahan-dahan na may love life ka na nun. Nung panahon na yan. Yung panahon na yun, oo, dahan-dahan na, siyempre. Ito yung pag-fourth episode, magsisimula sa love life.